Isang nakakatakot na nilalang na hindi lubusang mapatunayan kung tunay o kwento-kwento lamang. Misteryo man kung ituring, ay hindi maipagkakailang marami pa rin ang naniniwala na sila ay totoo. Sa Pilipinas, maraming maririnig na kwento tungkol sa mga nakakatakot na engkanto, diwende, kapre, aswang at kung ano-ano pa. Subalit marahil hindi mo alam na marami palang uri ng aswang ang naitala sa ating bansa. Mula sa mabagsik na manananggal hanggang sa mapaninlang na mandurugo. Ngayon, paganahin ang imahinasyon dahil ating kikilalanin at aalamin ang hiwaga, katatakutan at kababalaghang dala ng mga aswang. Ang Pilipinas ay pinananahanan ng humigit kumulang 110 na mga katutubong tribo, kung saan kahit sa kasalukuyang panahon ay napanatili pa rin ang kanilang tradisyonal na kultura at pagkakakilanlan. At pagdating sa kwentong katatakutan, hindi lamang isa o dalawa, kundi hindi bababa sa 500 ang naitalang iba't ibang uri ng nilalang sa mitolohiya ng Pilipinas. Bawat isa sa mga ito ay kabilang sa sistema ng paniniwala ng ilang mga etnikong tao. Mayroon ding ilang mga mythical creatures sa Philippine mythology na ipinakilala ng mga banyaga o di kaya nabago na dahil sa kolonyalismo at globalisasyon. Gayunpaman, nariyan pa rin ang karamihan sa mga katutubong paniniwala na nakaugat sa alamat. Ayon sa mga paranormal expert, kapag nasa harapan ka raw ng isang aswang ay baligtad ang iyong refleksyon mula sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ito ay sabi-sabi lamang at wala pa rin konkretong patunay. Walang duda kung totoo man ang mga aswang, ito ay kampo ng kadiliman na nagmula sa impluwensya ng demonyo sa mundong ibabaw. Kaya narito ang ilan lamang sa mga uri ng aswang na nasa Pilipinas. Ang manananggal ay isang nilalang na may kapangyarihang magbago ng anyo tuwing kabilugan ng buwan. Habang gumagawa ng kanilang ritual, nagiging kakilakilabot ang kanilang anyo. May matutulis at matatalas na ngipin at kuko, nakakapangilabot na anyo, mahabang buhok at nalilisik na malalaking mga mata. May tumutubong pakpak sa kanilang likod upang sila ay makalipad. Sa kanilang paglipad, nahahati ang kanilang katawan. Ang pang-ibabang kalahati mula tiyan hanggang paa ay maiiwan sa lupa. Lumilipad sa himpapawid ang itaas na bahagi ng katawan ng manananggal upang maghanap ng biktima o kanilang magiging pagkain. Paborito umanong kainin ng manananggal ang sanggol na nasa sinapupunan ng isang babaeng nagdadalang tao gamit ang kanilang dilang humahaba na kasing nipis ng karayom. Kayang humigop ng dugo at kumain ng lamang loob. Pinakamabangis, kinatatakutan at pinakakilala sa lahat ng uri ng aswang. Ayon sa mga kwento, kapag nakain umano nito ang sanggol mula sa sinapupunan ng isang buntis na babae, ang espiritu ng patay na sanggol ay nagiging tiyanak. Ang mga manananggal ay karaniwang naninirahan sa mga malalayong kabundukan o sa gitna ng kagubatan. Sa araw ay nakikihalubilo sila sa mga tao upang makahanap ng maaaring gawing biktima. Ayon sa paniniwala ng mga nakakatanda, kapag nakahiwalay na ang kalahating katawan ng manananggal, ay nagiging mahina ang ibabang bahagi ng katawan nito. Ang pagbudbud ng asin, abo o tinadtad na bawang ay sinasabing maaari itong masunog hanggang sa hindi na nito mabubuo ang kanyang katawan at mananatili sa labas hanggang sa pagsikat ng araw na magdudulot ng kanyang kamatayan. Sinasabing maaaring maging isang manananggal ang karaniwang tao sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo o laway ng manananggal. Maaaring patayin ng manananggal ang kanyang biktima o gawin itong tulad niya. Mas matagal ang buhay ng mga manananggal kaysa sa mga ordinaryong tao, lalo na kapag ang kinakain niya ay ang mga sanggol na hindi pa naipapanganak. Ang mga kwento tungkol sa manananggal ay nagmula sa mga probinsya ng Visayas tulad ng Capiz, Iloilo at Antique. Mayroon ding mga kwento ng manananggal sa karatig bansa ng Pilipinas gaya ng Indonesia at Malaysia. May pagkakatulad ang manananggal sa katangian ng vampira, katulad ng pagkatakot nito sa bawang, asin at sinag ng araw. Base sa mga tradisyon at madalas na paglalarawan, ang mga wakwak ay isang malaking itim na ibon na may matutulis na kuko at mga pakpak na tulad ng paniki. Ginagamit nito ang matatalas na kuko upang laslasan ng kanilang biktima at makuha ang lamang loob. Ang ibong ito ay tinuturing na isang vampirang naghahanap ng biktima sa gabi. Sinasabi rin ng iba na ang wakwak ay isang aswang na may kakayahang magpalit ng anyo. Ang ingay na nagagawa ng kanilang pakpak ay ang siyang nagbigay ng katawagang wakwak.
Ayon sa mga kwentong bayan, kapag malakas ang ingay ng wakwak, ibig sabihin ay nasa malayo ito. Ngunit kabaliktaran naman kung ang tunog ay mahina o halos wala ka nang marinig, ito ay nasa paligid lamang. Sinasabing nagiging aktibo ang mga wakwak sa gabi tulad ng mga manananggal at ik-ik. Ang wakwak ay madalas ihambing sa manananggal dahil sa kanilang pagkakapareho. Ang kaibahan lamang ng wakwak sa manananggal ay hindi nahahati ang kanilang katawan. Ang nilalang na ito ay pinaniniwalaang kumakain ng patay na katawan ng tao. Ang kanilang kwento ay nagmula sa mga tagbanwa na nasa hilagang parte ng Palawan. Ang balbal ay isang halimaw na nagnanakaw ng mga bangkay mula sa pinaglalamayan o maging ang nakalibing na. Malakas ang pang-amoy nito sa patay na katawan ng tao. Mabango at masarap ito para sa kanila. Sa oras na makakuha ito ng bangkay, mag-iiwan ito ng puno ng saging sa kabaong na lumilikha ng isang ilusyon ng ninakaw na katawan upang linlangin ng mga tao. Ang puno ng saging ay nagmimistulang tunay na katawan ng bangkay sa mga mata ng tao. Ang nilalang ay napakabaho dahil sa pagkain ng mga patay. Pinupunit nila ang katawan ng mga ninakaw na bangkay. Ang mahahaba nilang kuko, matutulis na ngipin, ang siyang kanilang ginagamit upang makapangbiktima. Maihahalin tulad ang balbal sa amalanhig at busaw na nangangain ng katawan at lamang loob. Itinuturing sila bilang pinaka nakakatakot na halimaw. Kahit kung akala mong sa kaluluwa ka lamang matatakot kapag may lamay, ay mas matakot ka sa tinaguriang balbal. Ang mga tiktik ay mas kilala sa Visayas at Mindanao, lalo na sa mga bundok at malalayong probinsya. Ito ay tinatawag na tiktik dahil sa buses o ingay na nagagawa nila. Ang mga nilalang na may kakayahang pahabain ng kanilang dila. Ito ang bahagi ng kanilang katawan na pinaniniwala ang ginagamit ng tiktik para kunin ang sanggol na ipinagbubuntis ng isang nagdadalang taong babae. Ang mga tiktik ay pinaniniwala ang isang malaki at maitim na ibon at ang paboritong biktima nila ay ang mga buntis na babae o mga sanggol na hindi pa isinisilang. Ang mga bangkilan ay uri ng aswang na pinaniniwala ang magagandang dilag mula sa hanay ng mga kadatuan. Sila ay may kakayahang magpalit ng anyo gaya ng aso, baboy ramo o iba pang nilalang ng dilim. Ang bangkilan ay mataas na uri ng aswang. Sila ay mas malakas at mas mabangis kaysa sa iba pang aswang. Sinasabing ang mga bangkilan ay ubod ng kagandahan ngunit mapanganib. Sila ay may kakayahang gawing aswang ang karaniwang tao sa pamamagitan ng paghalik rito. Sa isang halik ay maipapasa ng bangkilan ang itim na pirlas o itim na kapangyarihan mula sa kanyang katawan patungo sa taong nais niyang maging aswang. Ang gabunan ay isa ring mataas na uri ng aswang. Sila ay labis na delikado, pinakamabilis kumilos, pinakamabangis at napakatusong uri ng aswang na madalas ilarawan bilang malaki at maskuladong lalaki. May maitim at mabalahibong katawan at maputing buhok. Hindi tulad ng karaniwang aswang, hindi na nila kailangang hintayin pa ang pagsapit ng gabi upang salakayin ang kanilang biktima dahil nananatili silang malakas at makapangyarihan kahit sa araw. Wala silang mga pakpak ngunit may kakayahang lumipad at gumalaw ng mabilis na hindi man lang sila masisilayang paparating. Ngunit ayon sa mga kwento, sa kabila ng kanilang kasamaan, ang mga gabunan ay kumakain lamang ng laman ng tao isang beses o dalawang beses sa isang taon. Ang kubot ay isa ring uri ng aswang na babaeng may napakahabang buhok na siyang ginagamit nila upang patayin ang kanilang biktima. Ang nasabing buhok ay may masangsang na amoy at parang mga ahas na gagapang papasok sa mga mata, ilong at bibig ng biktima upang hindi ito makahinga at mawala ng malay. Ginagamit ng kubot ang kanilang buhok bilang mga galamay. Sinasakal niya ang kanyang biktima sa pamamagitan ng pagpasok ng mga buhok sa mga butas ng katawan at hihigupin niya ang dugo at lakas ng biktima hanggang sa magiging isang butot balat na bangkay na lamang ito. Siri naman kung ilarawan, ang mga magindara ay itinuturing ding aswang sa katubigan. Ang kanilang mukha ay maganda at may kaakit-akit na tinig. Magandang dilag ngunit ang kanilang ibabang parte ng katawan ay hawig ng buntot ng isda. Sila ay nang-aakit umano ng mga lalaki, lalo na mga binata, gamit ang kanilang alindog at magandang tinig. Pinaniniwalaang ang mga magindara ay hindi nambibiktima ng mga bata. Kumakain lamang ng mga matatanda dahil nalalason sila sa dugo ng mga paslit. Ang amalanhig na tinatawag ding maranhig o amaranhig
ay mga nilalang sa alamat ng Kabisayaan. Sila ang karaniwang aswang na namatay nang hindi na ipasa ang kanilang itim na kapangyarihan sa kanilang tagapagmana. Kaya sila ay may kakayahang bumangon mula sa pagkamatay dahil sa kanilang kapangyarihan. Sa pagbangon mula sa libingan, ang mga amalanhig ay nagtatago sa gubat. Nabubuhay sila mula sa pagsipsip ng dugo ng tao. Sa gabi ay pumupunta sila sa mga kalapit na nayon upang maghanap ng mabibiktima gamit ang kanilang matulis na dila. Kilala din sa Pilipinas ang nilalang na kung tawagin ay mandurugo. Ayon sa sinaunang alamat ng Tagalog, ang mga mandurugo ay isang babaeng naninipsip ng dugo. Inaakit ang mga lalaki sa kanilang kagandahan. Base sa paniniwala, ang mandurugo ay magpapakasal sa isang malusog na binata upang gawing konsumo ang sariwang dugo tuwing gabi. Gamit ang kanilang matulis na dila na parang karayom hanggang sa mamatay ito at muling maghahanap ng ibang mapapangasawa upang maging biktima. May mga haka-haka na ang mandurugo ay mga babaeng pinagtaksilan ng kanilang mga minamahal at naging nilalang na sumisipsip ng dugo para maghiganti. Ang mandurugo ay mananatiling bata at maganda hanggat siya ay nakakainom ng dugo. Gaano man kadetalyado ang kwento hinggil sa mga aswang o kahit na marami mang testimonya ukol sa kanilang pag-iral, basta't walang siyentipikong paliwanag ay para sa ilan, ito ay mahirap paniwalaan. Ngunit masasabi din natin na may mga pangyayari talagang mahirap ipaliwanag at hindi matanggap ng agham dahil ang misteryo, Biblia at siyensya ay hindi palaging magkatugma sa lahat ng pagkakataon. Bilang isang mamamayang Pilipino, mahalagang tandaan na pagdating sa kwentong kababalaghan, hindi mo kailangang piliting baguhin ang paniniwala ng sinuman base sa iyong sariling kwento. Hayaan ang pangunawa ng iba, basta't ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng respeto sa paniniwala ng iyong kapwa upang maiwasan ang anumang bangayan. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.